Magandang umaga sa lahat. Bago tayo magsimula sa ating paksa, inaanyayahan ko ang lahat na tumayo para sa ating panalangin na papangunahan ni Jaza. Okay, maraming salamat. Magsiupo ang lahat. Mayroon bang lumiban sa klase ngayon? Okay, walang lumiban. So, bago tayo magsimula sa ating panibagong aralin, balikan muna natin ang ating nakaraang tinalakay. Ano ang 4 na pangunahing sanhi ng World War I? Okay, meron tayong militarismo, alyansa, imperialismo, at nasyonalismo. Okay, tama. Very good. Napakahusay. Sino naman ang pinaslang na naging mitsa ng pagsiklab ng digmaan? Okay, si Archduke Franz Ferdinand. Very good. Ano naman ang dalawang malaking alyansa na nabuo bago sumiklab ang digmaan? So, meron tayong dalawa, Triple Entente and Triple Alliance. So, ang Triple Entente, pinamunuan ito ng 3 mga bansa, malalaking bansa. Meron tayong United Kingdom, Russia, and France. And ang Triple Alliance naman is Germany, Austria-Hungary, and Italy. Ngayon, dahil alam na natin ang mga dahilan kung bakit nagsimula ang digmaan, ngunit matapos ang mahabang panahon ng labanan, hindi lamang mga bansa ang naapektuhan kundi maging ang ekonomiya, lipunan at politika ng mga bansa na nasa Europa ay naapektuhan dahil sa unang digmaan. Ano kaya ang mangyayari sa isang bansa pag nagkaroon ng digmaan? Pero bago yan, maipakikita muna akong flip chart. Okay, batay sa larawan na inyong nakikita ngayon, ano kaya ang pinapakita ng flip chart? Kung nakikita naman ninyo, ito ay ang epekto sa ating lipunan, sa ating politika, at kahit sa ating ekonomiya. Okay, tama. Maraming nasira dahil sa digmaan, mga infrastruktura nila, at marami ding bansa ang naapektuhan. Hindi lamang isang bansa ang naapektuhan. Maraming bansa ang naapektuhan, lalo na sa mga bansang na nasa Europe. At iyan ang ating tatalakayin ngayon, ang epekto ng unang digmaang pandaigdig. So ngayong araw, ang ating talakayin ay ang epekto ng unang digmaang pandaigdig at kung paano ito binago ang mundo. So, pag narinig ninyo ang salitang digmaan, anong unang pumapasok sa isip nyo pag narinig ninyo ito? Diba, pagkawasak, maraming naapektuhan, pagkasira, pagkalugmok ng mga iba't ibang bansa na naapektuhan nito. Hindi lamang buhay ng tao ang naapektuhan, kundi pati ang ekonomiya, lipunan at politika. At ngayon, meron akong ipapakitang concept map. Sa concept map na aking pinapakita, ano ang 3 pangunahing aspeto na makikita sa concept map? Okay, meron tayong ekonomiya, lipunan at politika. Tama, kaya simulan na nating talakayin ito. Ang unang digmaang pandaigdig ay nagdulot ng malaking pagbabago sa mundo, lalo na sa politika, ekonomiya at lipunan. Sa politika, bumagsak ang ilang malalaking imperyo at nabuo ang mga bagong bansa. Naging daan din ito sa pagtatag ng mga samahang layuning mapanatili ang kapayapaan sa mundo. Next, sa ekonomiya. Maraming bansa ang naapektuhan dahil sa pagkawasak ng mga infrastruktura, pagbaba ng produksyon at pagtaas ng utang. At lastly, sa lipunan, maraming tao ang namatay at nawalan ng tirahan. Nagbago rin ang papel ng kababaihan dahil sila ang pumalit sa mga trabahong iniwan ng kalalakihan na sumabak sa digmaan. Sa kabuuan, ipinapakita ng digmaan na malaki ang pinsalang na idudulot nito sa tao at sa mga bansa. Kaya, mahalaga ang kapayapaan at pagkakaisa sa mundo. So ngayon, magkakaroon tayo ng maikling gawain kung meron ba talaga kayong natutunan sa ating talakayan ngayon. Hahatiin ko sa 3 grupo ang
ang ating klase. Magbibilang lamang kayo ng 1, 2, 3. At bawat pangkat na yon ay magkakaroon ng gawain. So, ang pangkat 1, gumawa ng slogan tungkol sa epekto ng digmaan sa ekonomiya. Ang pangkat 2 naman, gumawa ng slogan tungkol sa epekto ng digmaan sa politika. At ang pangkat 3 naman, ay gumawa ng slogan tungkol sa epekto ng digmaan. So, bago nyo simulan yung mga slogans na gagawin nyo, ay magkakaroon muna tayo ng rubrics. Ipapakita ko sa inyo ang inyong rubrics para sa slogan na gagawin nyo. Meron tayong nilalaman at kugnayan sa paksa, 10 na puntos, pagkamalikahin at orihinalidad, 5 puntos, at kalinisan at kaayusan ng presentasyon, 5 puntos. At ang kabuuang puntos na ito ay 20 points. Pagkatapos ng inyong slogan, magkakaroon din tayo ng maikling quiz lamang. 1 to 5 ito. So, kumuha ang lahat ng isang malinis na papel, lagyan ng pangalan, seksyon, at date ngayon. At may ibibigay akong mga katanungan at pumili lamang kayo ng titik ng tamang sagot. Titik lamang at isulat nyo ito sa inyong papel. At panghuli, bago ko tapusin ang lesson na ito, magkakaroon tayo ng takdang aralin. Ang inyong gagawin ay isang refleksyon na may 5 hanggang 7 pangusap tungkol sa aral na natutunan mula sa pagtalakay tungkol sa World War I. So, ang gabay na tanong ninyo para masagutan yung refleksyon ninyo is, bakit mahalagang mapanatili ang kapayapaan upang maiwasan ang mga epekto ng digmaan? Isulat nyo lamang ito sa isang malinis na papel at ipapasa nyo ito sa susunod na klase.